Dito ang galit at paghampas ng Diyos ay isinusuko ang tumalikod na Israel, sapagkat minungkahi nila siya sa galit ng kanilang mga mataas na dako at kinilos nila siya sa panibugho ng kanilang mga larawang inanyuan. Nang marinig ito ng Diyos, ay napuot at kinayamutang lubha ang Israel. Sa gayoy kaniyang pinabayaan ang tabernakulo ng Silo, ang tolda na kaniyang inilagay sa gitna ng mga tao. At ibinigay ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa kamay ng kaaway. Ibinigay rin niya ang kaniyang bayan sa tabak, at napuot sa kaniyang mana. Awit 78:58-62. Dito ang kahulugan ng galit ay kinabibilangan ng pagtalikod, paghahatid sa pagkabihag, at pagsuko. Kaya't ang puot ng Panginoon ay nagningas laban sa kaniyang bayan, na anupat kaniyang kinasusuklaman ang kaniyang sariling mana, at ibinigay niya sila sa kamay ng mga bansa, at silang napopuot sa kanila ay nangagpuno sa kanila. Awit 106:40-41. Ang puot ng Diyos ay inilarawan dito bilang pagbibigay sa kamay ng mga pagano. Sa kaunting pag-iinit ay ikinubli ko ang aking mukha sa iyo sa isang sandali. Ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob, sabi ng Panginoon, na iyong manunubos. Isa 54:8. Sa talatang ito, ang kaunting pag-iinit, puot, ay tinukoy bilang pagtatago ng Diyos ng kanyang mukha sa isang sandali. Ang kabaitan at awa ng Diyos sa atin ay walang hanggan. At akin kayong itatakuwil sa aking paningin, gaya ng pagkatakuwil ko sa lahat ninyong mga kapatid, sa buong binhi ni Ephraim. Kanila baga, akong minumungkahi sa galit? Sabi ng Panginoon. Hindi baga sila namumungkahi sa kanilang sarili sa ikalilito ng kanila ring mukha? Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ang aking galit at ang aking kapusukan ay mabubuhos sa dakong ito, sa tao at sa hayop at sa mga punong kahoy sa parang at sa bunga ng lupa, at masusupok at hindi mapapatay. Jer 7:15-19-20. Nagtanong ang Diyos, kanila baga akong minumungkahi sa galit? Hindi baga sila namumungkahi sa kanilang sarili sa ikalilito ng kanila ring mukha? Ang mga kaguluhan ng mga tao ay dinala bilang resulta ng kanilang idolatriya, hindi bilang parusa mula sa Diyos. Iyong gupitin ang iyong buhok, O Jerusalem, at ihagis mo, at maglakas ka ng panaghoy sa mga luwal na kaitaasan, sapagkat itinakuwil ng Panginoon at nilimot ang lahat ng kaniyang puot. Jeremiah 7:29, idinagdag ang pagbibigay diin. Mayroong higit pang mga talata sa Biblia na gumagamit ng katulad na terminolohiya. Ngunit ang mga ito na ating napagmasdan ay sapat na upang gumawa ng isang kasong nakakahimok na ang puot ng Diyos ay hindi kailanman parusa mula sa Kanya. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na tanggapin siya o tanggihan siya. Ang puot ng Diyos ay ang likas na kahihinatnan ng ating mga maling pagpili kapag napilitan siyang hayaan tayo sa ating mga sariling paraan. Ang tungkulin ng Diyos ay palaging isang walang dahas na tinutukoy bilang pagtalikod, pagtatago ng kanyang mukha, pagsuko, pagbibigay, at mga katulad na terminolohiya. Sa kanyang pagpapahayag sa harap ni Moises, hindi itinala ng Diyos ang puot o galit bilang mga katangian ng kanyang pagkatao. At ang Panginooy nagdaan sa harap niya na itinanyag, ang Panginoong Diyos, na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan. Exodus chapter 34, 6-7. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito.
At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan, at maraming tao sa Israel ay namatay. Bilang 21:5-6. Ang talatang ito ay nagbibigay impormasyon sa atin na ang Panginoon ay nagpadala ng makamandag na ahas bilang tugon sa kanilang mga reklamo. Mula sa ebidensya sa banal na kasulatan na tinitingnan natin sa ngayon, ano kaya ang naging pagkilos ng Diyos nang ipadala niya ang mga ahas? Kaugnay ng iba pang mga talata sa Biblia na sinuri natin, napilitan ng Diyos dahil sa mapaghimagsik na kawalan ng pagpapasalamat ng mga tao na bigyan sila ng kalayaan mula sa kaniyang pananggalang paghadlang para sa kanila. Paanong ang mga maapoy na ahas ay naroon noong una? Ang Panginoon mong Diyos, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian. Doit 8:15. Idinagdag ang pagbibigay diin. Ang mga makamandag na ahas ay naroon sa lahat ng panahon bilang isa sa maraming mga panganib na kahima-himalang pinoprotektahan ng Diyos ang mga Israelita mula sa malupit na kapaligirang iyon sa disyerto. Ang ulat na ito tungkol sa pagpapadala ng Diyos ng makamandag na mga ahas ay magiging problema lamang kung sa halip nito ay nagpadala ang Diyos ng mga gutom osong puti. Maraming mga ulat sa Biblia tungkol sa pagpapadala ng Diyos ng mga sumasalakay na hukbo o ilang kalamidad laban sa mga tao. Sa pag-unawang ito, makatwirang mahihinuha natin na sa bawat salaysay sa banal na kasulatan, kung saan nagpadala ang Diyos ng isang bagay na nakakapinsala, nangangahulugan ito na hindi napigilan ng Diyos na mangyari ito nang hindi naging isang kumokontrol o nakakaimpluwensya sa iba sa isang matalino o walang prinsipyong paraan ng mga pangyayaring sanhi at bunga. Hindi layunin ng Diyos, ni hindi niya likas na katangian, na kontrolin ang mga gawain ng tao. Kung magkagayoy maninibugho ang Panginoon sa kanyang lupain at maaawa sa kanyang bayan. Oo, sasagot ang Panginoon at sasabihin sa kanyang bayan, narito, ako'y magpapadala sa inyo ng trigo, at ng alak, at ng langis, at kayo'y mabubusog niyaon, at hindi ko na kayo gagawing kakutyaan sa gitna ng mga bansa. Joel 2:18-19. Sa gayoy ang anghel na nakipag-usap sa akin ay nagsabi sa akin, sumigaw ka, na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ako ay naninibugho para sa Jerusalem at para sa Sion na may malaking paninibugho. Zacarias 1:14. Sapagkat ako'y naninibugho sa inyo ng makadiyos na paninibugho, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isang asawa, upang maiharap ko kayo na parang isang malinis na dalaga kay Kristo. Datapuwat natatakot ako, na baka sa anumang paraan, kung paanong dinaya ng ahas si Eva sa pamamagitan ng kaniyang katusuhan, ay masira ang inyong mga pag-iisip mula sa kasimplehan na kay Kristo. Corinthians 11:2-3. Ang paninibugho ng Diyos ay ganap na hindi makasarili. Ang Diyos ay naninibugho para sa iba, hindi kailanman para sa kanyang sarili. At ang galit ng Panginoon ay nagalab uli laban sa Israel, at kaniyang kinilos si David laban sa kanila, na sinabi, ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Juda. At sinabi ng hari kay Joab na puno ng hukbo, na kasama niya, magparoot parito ka nga sa lahat ng mga lipi ng Israel, mula sa Dan hanggang sa Beerseba, at bilangin ninyo ang bayan, upang aking maalaman ang kabuuan ng bayan. At sinabi ni Joab sa hari, ngayoy dagdagan ng Panginoon mong Diyos ang bayan, sa gaano man karami sila, nang maka100 pa, at makita ng mga mata ng aking Panginoon na hari. Ngunit bakit nalulugod ang Panginoon ko na hari sa bagay na ito? Gayunmay ang salita ng hari ay nanaig laban kay Joab, at laban sa mga puno ng hukbo.
At si Joab at ang mga puno ng hukbo ay nagsilabas mula sa harapan ng hari upang bilangin ang bayan ng Israel. Samuel chapter 24, 1 chapter 4. Nang bilangin ni David ang Israel, ay ipinakita niya ang pagmamataas at kawalan ng tiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa bilang ng tao at lakas ng militar upang protektahan ang Israel. Ito ay epektibong ibinukod ang walang dahas na proteksyon ng Diyos sa kanila, na iniwan silang mahina sa kanilang mga kaaway at iba pang mga banta. Kahit na si Joab na matigas sa labanan, ay nakakita ng panganib sa kahilingan ng hari na bilangin ang Israel at tinanong siya tungkol dito. Ang Diyos ay kinilos si David laban sa kanila. Posible bang magkaroon ng problema sa pag-unawa sa pahayag na ito habang binabasa ito? Ang Diyos ba ay bumulong sa tainga ni David na bilangin ang Israel para magkaroon siya ng magandang dahilan para tumalikod sa kanila? Tingnan natin ang talatang ito mula sa liwanag na ating natutunan sa ngayon tungkol sa mga aksyon ng Diyos. Maaaring magtaka tayo kung bakit hindi basta-bastang naghayag ang Biblia at eksaktong sinabi kung ano ang nangyari sa bawat pangyayari sa loob ng mga pahina nito. Hindi ba't sa pamamagitan nito ay magiging mas madali sana ang pag-aaral ng Biblia? Oo, maaari. Gayunpaman, ang problema sa komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan ay hindi kailanman dahil sa kakulangan ng pangunawa ng Diyos, ngunit dahil sa ating kakulangan. Ang Diyos, sa kanyang karunungan, ay nagbibigay sa atin ng pagpipilian upang tanggapin o tanggihan ang katotohanan tungkol sa Kanya. Isinulat ang Biblia taglay ang mahalagang prinsipyong ito sa isip. Kapag mayroon tayong pagkakataon na maunawaan ang nagliligtas na katotohanan tungkol sa Diyos at tinanggihan nating ito, higit na liwanag ang magtutulak sa atin palayo sa Kanya. Ang kalabuan sa ibabaw ng Biblia ay nagbibigay daan sa salungat na interpretasyon para sa kadahilanang iyon. Wala sa karakter ng Diyos na kumbinsihin tayo, laban sa ating kalooban, na maniwala sa Kanya at sa Kanyang walang pagkompromisong pag-ibig. Kasabay nito, ang Biblia ay nagbibigay ng maraming ebidensya para sa mga naghahanap ng ating magiliw na Diyos na matagpuan siya. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ninyo ako, pagka inyong hahanapin ako ng inyong buong puso. Jeremiah 29:13. Our Daily Devotional, January 21, 2025. Galing sa mga gawa. Nang banayad natin na Diyos, pahina 51 to 56, pangatlong bahagi. Pagpalain kami na, mahal kong kapatid. Talagang iba pala talaga ang galit ng Diyos kaysa sa atin at sa iniisip natin. Mahal ka ng Panginoon, kapatid, at hindi ka niya. Kayang talikoran pero, kung nais mo na talaga siyang tinatakwil at ayaw mo na siya sa buhay mo, wala na siyang magagawa dahil siya ay Diyos ng kalayaan at papahintulutan niya ang mga pagpili lamang natin, subalit masakit man sa Kanya. Maranatha,